Meron lang akong gustong bigyan sa inyo ng paliwanag at pahayag na napaka-importante po na ito maunawaan ng lahat. Alam niyo naman yun, di ba, si Franco Mabanta ng PGMN, meron po siyang nirelease na video. To be honest with you, there is nothing new. Yung mga sinasabi niya, walang bago doon. Pero ang isang kapuna-puna ay number one, ay paulit-ulit niyang inililigtas si Bongbong Marcos. Inililigtas niya si Marcos, paulit-ulit niya sinasabi that Marcos is a good man. Sumisip-sip siya kay Marcos. Ang tanong, dahil ba gusto mong maabsuelto sa iyong kaso? Kaya ka sumisip-sip at hindi mo dinadamay si Marcos at si Romualdez lang ang binabanatan mo ng todo-todo? At ang pangatlong observation natin ay yung tila inangat mo lang ng todo-todo ang PGMN. At parang binaliwala mo na ang effort ng iba. Meron ka pa dong graphics na SMNI, Rappler, pero ikaw ang PGMN at ikaw ang pinakabinanatan. Hello! Are you listening to yourself or are you blind? Tapos you have the guts to say, kayo ang tinarget lang ni Romualdez. Again, I'm not saying this because I am trying to compete against you. The integrity of SMNI, malayong malayo sa inyo. Kayo ay bagong sulpot, online lang kayo. As if kayo lang ang tinarget, kayo lang ang bayani. That is sobrang narsisismo, brother. Sa totoo lang. Baguhin mo yan. Kitang-kita yung pagiging narsisismo sa video mo. Na lahat ng credit, parang ikaw lang ang binanatan, kayo lang ni CJ Hero ang binanatan, kayo lang ang magaling, kayo lang. Hello? Political vlogger na si Banat Bay, sinupalpal sa inilabas na video ang founder ng PGMN na si Franco Mabanta. Higit isang buwan nga matapos ang pansamantalang paglaya ng PGMN Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at sa apat nitong kasama nitong Mayo 9 ng kasalukuyang taon na kung saan nakapagpiyansa sila ng tig 120,000 pesos mula sa NBI detention facility sa Muntinlupa City kaugnay sa kanilang kasong robbery extortion kay dating Speaker Martin Romualdez. At sa ilang linggo nga na pananahimik ni Franco Mabanta ay naglabas ito ng video kamakailan na pinutaktiagan ng kaliwat kanang bash na kung saan isa ang political vlogger na si Banat Bay sa napakomento sa laman ng video na walang bago sa padlasa ng publiko na kung saan binigyan ng malinaw na paliwanag ni Banat Bay dahil sa kanyang napuna kay Franco Mabanta ay ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez na tila itinurong mastermind sa kontrobersya ng flood control scandal at paulit-ulit na iniligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Meron lang akong gustong bigyan sa inyo ng paliwanag at pahayag na napaka-importante po na ito maunawaan ng lahat. Kasi itong si Franco Mabanta ng PGMN, alam niyo naman yun, di ba, si Franco Mabanta ng PGMN, meron po siyang nirelease na video. Tapos yun sa video na yun, doon siya pumalag doon sa akusasyon sa kanya ni Director Matibag na di umano daw siya ay nag-extort ng money kay Romualdez kaya po siya nakulong at nahuli. Nagkaroon po ng entrapment, although ang sinasabi niya ay set up daw. Pero entrapment po yun. Pero gayon pa man, ganito lang ho yun. Kasi may mahaba yung video niya, 1 oras at mahigit. Kanya-kanyang reaction po ang mga taong bayan. At kahit po ang ilang mga vlogger ay nag-react din po. Syempre, di tayo pahuli. Magre-react. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, mga kababayan, gusto ko rin mag-react. Dahil po, personally, I know this person. I mean, kilala ko itong tao na ito. And wala naman po akong masamang dugo sa kanya o masamang sa kanya. Pero gayon pa man, pupunahin natin. Kasi sabi ko nga sa inyo sa Banat Bay, basta si Banat Bay, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Hindi ko po ugaling sumipsip. Hindi ko po ugaling pumanig lamang sa'yo dahil kaibigan ka o kakilala ka. Hindi ko po ugali yun. Talagang pag ikaw medyo may ginawang mali, may pupunahin kita. Maybe, siguro kung kakilala, kaibigan, malamang,
medyo baspinis ng konti yung pagbanat ko sa'yo. Pero gayon pa man, I will point out to you what is wrong. Kung ano yung mali mong ginawa, ipo-point out ko sa'yo. Hindi pwedeng hindi. Halimbawa na lang nitong kay Franco Mabanta. Hindi naman po natin siya close, pero nakapunta na po tayo sa bahay niya, naimbitahan na rin po niya tayo at dati nakakasama namin. Pero sasabihin ko sa inyo kasi medyo sablay para sa akin. Para sa akin po sablay ho yung kanyang video in a sense sa mga ilang bagay. At yan po ang aking ilalahad ngayong araw na ito. Di ba? Actually, talagang isinulat ko pa nga yun dahil ayokong may makalimutan. At akin pong sasabihin sa inyo, una, itong video na to, kailangan maintindihan natin ng context. Ano po ang context nitong video na ito? Itong video na po ito ay after niyang makalaya nung siya po ay nahulit, nakulong because of extortion. Lagi niyang paulit-ulit na binabanggit ay si Romualdez. To be honest with you, there is nothing new. Yung mga sinasabi niya, walang bago doon. Pero ang isang kapuna-puna ay number 1 ay paulit-ulit niyang inililigtas si Bongbong Marcos. Na gayon pa man ay alam naman ng bawat isang Pilipino na ang budget ng Pilipinas ay nagsisimula sa kanya, sa executive branch. Sila ang gumagawa ng budget, ini-edit lamang o sabihin na natin yan po ay inaayos, binabalangka sa Kamara at sa Senado. Pero ako mas gusto ko yung term na ini-edit. Bakit? Parang sa video, di ba, ini-edit, tinatanggal, binabawasan, dinadagdagan, nilalaksan, doon nilalakihan ng budget. So, ini-edit lamang sa Kamara. Gayong pa man, okay sana na kung ini-edit sa Kamara tapos after nun, batas na. Diba? Hindi ho Hindi ho. Pagkatapos po nun, re-reviewin ng presidente at pipirmahan ng presidente. So the final say pagdating sa budget ay ang presidente. Kaya hindi mo pwedeng sabihin walang kinalaman ng presidente sa matinding korupsyon na nangyari nung mga nakaraang budget at pinaulit-ulit pa. As a matter of fact, as in PAK, as a matter of fact, mga kababayan, isang malaking iskandalo doon. Actually, dalawa yung nakita kong iskandalo doon Number 1 yung sa PhilHealth. Yung pagtanggal ng budget at nilipat. Although naabsuelto na ombudsman, si Recto, dahil alam naman po natin na kanila ang ombudsman. But it doesn't mean walang katiwaliang nangyari doon para sa akin. Ito yung opinion ko lamang. Bakit to kanyo? Mantakin mo tanggalin yung budget doon, ilipat sa iba. Una yon. Ang tanong, may kagagawan ba si Romualdez doon? O kagagawan yon ng mismong direct na tauhan ng Pangulo? At I don't think that he would sign it without knowing it. Is he fucking stupid or is he fucking high? Sorry for the term ginagaya ko lang yung kanyang video. Ni Franco Mabanta na pa English. Sorry, tanggalin ko na nga yun. Delete, paki-delete na lang yan. Kasi may sabi ng iba, Banat ba, lakas-lakas ng boses mo. Pag nanonood kami ng video, tsaka nakikita sa maririnig ng mga bata. Pasensya na, hindi na ulitin. Sorry naman. Una yun yung PhilHealth. Pangalawa yung sa insurance, yung bank insurance. Nakalimutan ko na kung ano yung exact word Pero dun sa bank insurance na yun, yung budget na gagamitin kung sakasakaling magkaroon ng bulilyaso sa banking system ng Pilipinas, yung insurance na yun na magbabayad sa mga Pilipino. Na supposedly dapat merong certain amount yan. Ang laki ng binawas. Kaya nga ang tanong ng mga taong bayan, paano kung nagkaloko-loko ang bangko, paano kami babayaran? Kasi labag sa batas yung ganon. Sobrang binawasan. Again, the question is this. Kagagawan ba ni Romualdez yun? Linawin ko mga kababayan, hindi ko nililigtas si Romualdez dito Ang sinasabi ko lang dito, kagagawan yun
ni Marcos at ng kanya mga tauhan. So, unang punto ko doon sa Franco Mabanta video, revenge video. Bakit ko tinawag na revenge video? Revenge lang yun kay Romualdez. It's not really for Marcos. Inililigtas niya si Marcos. Paulit-ulit niya sinasabi that Marcos is a good man. And I can see what he is doing. You know what? Sumisip-sip siya kay Marcos. Ang tanong, dahil ba gusto mong maabsuelto sa iyong kaso? Kaya ka sumisip-sip at hindi mo dinadamay si Marcos at si Romualdez lang ang binabanatan mo ng todo-todo? Yes, totoo yung mga sinabi mo na kay Romualdez, yung mga korupsyon na pinagbibintang mo. Ako naniniwala din ako doon. Ang taong bayan naniniwala doon. Kasi alam na namin yan eh. As a matter of fact, paulit-ulit na nga namin sinasabi yan sa aming mga vlog at sa social media. Paulit-ulit na lumalabas yan. Hindi ikaw ang unang nagsabi niyan. Na what you are claiming dun sa video na yun. Pero sobrang pagliligtas ang ginawa niya kay Marcos doon. That's my first opinion and first observation doon sa video na yun. Sobrang niligtas niya si Marcos. Sobrang sumisip-sip siya kay Marcos. For what reason? Your guess is good as mine. Yun. Di ba? Dahil gusto mo maabsuelto sa kaso mo? Ay, ako nagtatanong lang. Pangalawa, yung video na yon is entirely out of anger and revenge to Romualdez. As a matter of fact, meron pa siya dong 5 points paano babawian si Romualdez. Paano i-dedicate yung PGMN para bawian si Romualdez. Walang problema. Banata mo ng banata si Romualdez. As a matter of fact, isa yan sa mga culprit ng mga kaso ko. Hindi man siya direktang nagkaso sa akin, pero according to what I heard from my source, siya ang may gustong magkakaso sa akin. Kaya hindi ako papanig dyan. Pero yung video mo, it's really entirely a revenge to Romualdez because Romualdez napakulong ka. What is wrong with that? For me, there is really masasabi nating hindi maganda o sobrang tindi ng galit mo ay hindi maganda dahil po baka mag-imbento ka na lang. So sa madaling salita, ganito yon. When you criticize a person, when you give your own opinion to a person, not because you are angry to that person, pero dahil meron kang nakikitang mali. Kung ikaw man ay bumatikos, kung ikaw man ay bumanat doon sa tao na yon, dahil mali yung ginagawa niya, not because pinakulong ka niya. Hindi out of revenge, kung hindi because you are seeing something wrong. Bakit ko nasabi yan? Kasi or else you will be like Trillanes, na bitter kay Pangulong Duterte. Now he is inventing facts against the Duterte. Anong pinagkaiba mo kung out of revenge lang ang ginagawa mo? Kung lalaban ka man sa laban na ito, one, because you're seeing something wrong, may banat ka dahil mali ang tao na yon. Pangalawa, because you love your country and ayaw mo sa korupsyon. Not because napakulong ka. That's my second observation. Isa nga sa huling napuna ng political vlogger na si Banat Bay ay ang tila inangat lang ng tuno-tuno ni Franco Mabanta ay ang kanilang platform na PGMA Network na tila binaliwala ang effort ng ibang nakipaglaban para kontrahin at wakasan ang kawalang hiyaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video.
Narito ang video. At ang pangatlong observation natin ay yung tila inangat mo lang ng todo-todo ang PGMN. At parang binaliwala mo na ang effort ng iba. Meron ka pa dong graphics na SMNI, Rappler, pero ikaw ang PGMN at ikaw ang pinakabinanatan. Hello! Are you listening to yourself or are you blind? I won't speak for Rappler, but dito sa part ng SMNI, I will. Bakit? I am part of it. I am part of the persecution na ginawa nitong gobyerno na ito at especially sa mga Romualdez. Don't ever forget, ang unang tinarget ay si Ka Eric at saka si Ma'am Lorraine Badoy. Si Yusek Badoy. Sila ang unang tinarget. Sila unang pinakulong sa kamera without due process. Sa'yo may due process pa. Sa kanila, wala na. Another example. If you are the founder of PGMN and you were jailed, but now you are outside, nakapag-bail ka. The SMNI founder, Pastor Kibuloy, is still in jail. Nakikipaglaban. Lumalaban pa rin ang SMNI. Kahit nakakulong na yon, pastor na yon, na nag-found ng SMNI. Hindi pinapayaga mag-bail. Kahit mahina talaga ang mga ebidensya. I cannot elaborate. Kasi maano ko ng korte. Pero alam ko ang mga ebidensya. At sobrang hina. Sobrang walang kwenta. Sobrang tindi ng ginagawang panggigipit kay pastor. To the point hanggang ngayon, kahit sobrang hina ng mga ebidensya, dismiss na sa Amerika. Yun ang pinagbabasihan nila. Eh ngayon, nakakulong pa rin yung founder ng SMNI. Eh ikaw malaya kang kumukuya-kuya ko eh. Tapos you have the guts to say, kayo ang tinarget lang ni Romualdez. Again I'm not saying this because I am trying to compete against you. No, we are not. Malayong malayo ang SMNI sa'yo. Malayong malayo. The integrity of SMNI, malayong malayo sa inyo. Kayo ay bagong sulpot, online lang kayo. Hindi yan ang punto ko dito. My point here is this. Ang daming nag-e-effort, mga vloggers, social media netizens, influencers, ang dami nag-e-effort as if kayo lang ang tinarget, kayo lang ang bayani. That is sobrang narcissismo, brother. Sa totoo lang. Baguhin mo yan. Kitang-kita yung pagiging narcissismo sa video mo. Lahat ng credit, parang ikaw lang ang binanatan, kayo lang ni CJ Hero ang binanatan, kayo lang ang magaling, kayo lang. Hello? Alam mo ba na halos lahat ng anchor ng SMNI ay nakademanda? Kahit nga hindi nakaupo at nag-a-anchor, basta parte ng management ng SMNI nakademanda. Alam mo ba yun? Hindi. Sa inyo, ilan lang kayo nakademanda? Dalawa lang o ikaw lang? Malaya pa kay lahat. Eh dito halos lahat kami nakademanda. Tapos sasabihin mo, kayo ang binabanatan, kami ang target ni Martin Romualdez. Hindi. Ikaw lang ang nag-extort di umano, allegedly. Yun ang kinadahilanan kung bakit ka nakulong. Let's put maglagay tayo ng facts dito. Nakulong ka because you were allegedly accused of extorting Romualdez. Itong mga to nakulong dahil sa libel, dahil sa pakikipagtalaktakan, at dahil sinasabi namin ang katiwalian sa gobyerno. Kaya nakakulong, kaya kami dinimanda because of that, not because of anything else. Not because we try to extort Romualdez. Walang ganun. And again, I am not saying this because pinaglalaban ko lang ang SMNI. No. Kasi kahit nga po kami, okay, mga vloggers, mga
Mali talaga yung style mo na as if akala mo ikaw lang nakikipaglaban. Huwag ganun. Sa totoo lang, ako nga eh. Eto, magderetsuhan na tayo. Maghanap ka sa YouTube. Iba kasi yung Facebook. Ang Facebook madaling anuhin yan eh. Maghanap ka ng totoong vlogger na mas mataas pa sa views at engagement ng Banateros. O wag na lang ako. Pero kung gusto mo, sige, gamitin mo na lang ako. Maghanap ka. Pero nakita mo bang nagyabang kami? O particular ako. I cannot speak for others. Hindi ko naman nababantayan ng lahat ng post nila. For me, narinig mo ba ako nagsabing, ako lang ang nakikipaglaban? Hindi. As a matter of fact, I don't see myself as the one. I don't. Kasi hanga ako doon sa mga nagrarally, nasa karsada. Hanga ako doon sa mga vloggers na nasa kalsada na I cannot do. Pero ikaw, parang ikaw lang talagang nakipaglaban. Huwag ganun. Alam mo, huling taong ganyan, si Thinking Pinoy. Nung panahon ng mga Duterte, as if siya lang ang pinakamagaling. Siya lang ang nakikipaglaban. Kita mo, lumipat din. So what do I mean? Huwag mo itsaperahin yung ibang tao. Ako, I'm not fighting for SMNI. I'm fighting for every vloggers na nakikipaglaban. Kahit nga hindi vloggers eh, kahit yung mga nagsasalita lang. Ako minsan, kunwari pumupunta ako ng rally, tawag sila ng tawag para mag-speech ako, nahihiya ako eh. Kasi ang daming magagaling magsalita doon sa mga nagrarally. Ang daming magaling mag-speech doon sa nagrarally. At saka, sila yun eh. Magaling talaga sila. Maano sila? Matapang, magaling, matyaga, masipag. I cannot compare myself to them. They're good. Ako siguro may konting talent sa pagpapaliwanag at pagpapatawa ng konti. At saka sa kagwapuhan, biro lang. Magagalit si Coach Oli. Oy, ako yun. Diba? Pero yun eh. Oh, isa pa. Kasi parang generalize niya yung mga bumatikos doon sa video, yung quote-unquote video na dahilan kung bakit daw in-extort si Romualdez, yung video na nilabas ni CJ Hero. Yung mga bumatikos doon, para bagang troll lang o against lang sa kanya. No. Isa ako doon sa nagsabing walang bago doon sa video na yun. Walang bago. Ang meron lang bago, magaling lang gumawa yung graphic artist ninyo. Palakpakan natin yung graphic artist nyo. Yung editor ninyo na magaling sa AI, palakpakan natin. Magaling kayo. Pero with terms of the content, walang bago dun sa sinabi ni CJ Hero. So ano ibig ko sabihin? Hindi ko sinasabing pangit ha. Ang sinasabi ko, yun yung reaction ko. And generalize mo na yung mga bumatikos dun sa video ay para bagang troll lang. Hindi ho. Hindi ho troll lahat. Hindi porket binatikos ka ng tao, troll na lahat. Hindi ganun yun. Eh ako nga, di ko nga pinapansin yan eh. Oo, may troll, may bashers, pero may mga lehitimong tao din na bumabati ko sa'yo. Tanggapin mo. Again Brother Franco, this is not to bring you down. This is not to malign you or to condemn you of your... Ako, I'm happy that you found a new purpose in your life. I thank God that Jesus found you. But again, I am correcting you, rebuking you sa paggamit mo doon. Always remember, it is not your effort. Wag lang ikaw, puro ikaw. Kasi ang taong huling nagsabi niyang ikaw, ako. Ayun, bumaligtad na. At paulit-ulit ko rin sinasabi yan sa aking vlog. Pag ang isang vlogger, paulit-ulit na siya lang ang bayani, ako lang magaling, ako lang. Maniwala kayo,
babagsak yan. Bakit? Yan ang number one na binibigay ng demonyo ni Satanas sa isang tao. That he would think that he is the best. That he is good. He is the only one. Yan ang taong babagsak. Paulit-ulit ko sinasabi yan. I'm not using the scripture it against you, Pero ganun po ang nangyari kay Lucifer. Dahil sa sobrang ningning niya, sa sobrang ganda niya, sa sobrang talento niya, he declared himself as greater than God. Kasi nga, it's puro ako, ako, ako. The world does not revolve around you, Franco Mabanta, or the PGMN. This fight does not belong to you alone. Kasi parang ang dating ikaw lang ang nakikipaglaban. Oo, ikaw lang ang talagang bitter na bitter kay Romualdez. Pero kaming mga other netizens, not just the station, but other netizens and vloggers, nakikipaglaban because we love our country. And we hate to see our country na bumabagsak na, dumadaos-dus na. Yeah, of course, hindi perfect. Merong may motibong iba dyan. Pero syempre, wag mo namang lahatin na ikaw lang ang parang bayani dito. Again, ulitin ko. Itsapuera nyo na ako. Itabi nyo na ako. Ako'y walang kwentang vlogger. Okay? Itabi nyo na ako. Maraming mas magaling dyan, maraming mas nakikipaglaban dyan, mas maraming masasabi nating matapang. Hindi po ako matapang. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung Matakaw, nagustuhan nyo, oo. huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin yun na rin ang notification. Naamoy ko yung chicken para adobo. sa ating susunod. Ayop yan. Maraming salamat. Kasi naman